Kami po yung hindi nabayaran na pinangakuan ng 1,000, okay? Ng mga kabunian na sino man yan namumuno yan. 1,000 daw. Dito na sabihin nyo, walang 1,000. Walang tubig, gutom. Pero ang mga senior citizen na ito, umuwing nagrereklamo. Pinangakuan daw sila ng kanilang community leader na mabibigyan kapag umaten sa rally. Magkano mapangako? 1,000 po bawat isa. Kasi doon mo na, pagkain mo na, pamasahe mo, doon na lahat kukuhain. Oo. Ngayon, wala pa po. Hindi namin alam kung paano. Kahit papaano lang naman, kung kahit pamasahe may balik, wala pang kain. Sinusubukan naming makuha ang panig ng mga organizer ng rally ukol dito. Inihayag ni dating Senate President Juan Ponce Enrile na hindi lehitimong pagpapatupad ng batas ang kampanya kontra droga ni dating Pangulo Rodrigo Digong Duterte. Iginiit ni Enrile sa isang pahayag nitong Sabado na walang batas na nagbibigay ng pahintulot sa pagpatay sa mga pinaghihinalaang sangkot sa ilegal na droga nang walang due process. Many of the former PRRD followers are advocates and supporters of strong-arm style of government. They think that the PRRD drug war was a legitimate law enforcement policy. It was not. Ani Enrile. The anti-drug law did not, to my recollection, authorize killing suspected people with impunity. Dagdag pa niya. Hindi kailanman anya nagpasa ng batas ang Kongreso sa pagpapahintulot sa mga tinatawag na summary killing. No Congress under our constitutional law ever authorized summary killings of suspected people. Even criminals caught red-handed are not authorized by law to be killed summarily unless they resisted with violence. Binigyang diin din niya na ang pagiging pulis ay hindi daan para pumatay ng walang sapat na batayan at tinututulan ng saligang batas ng Pilipinas ang parusang kamatayan. Police power in this country is not licensed to kill suspected people with impunity. Police power is generally controlled by law and due process. Our Constitution. Ito pa ang pinakamatindi mga kababayan. Isang revelasyon ng ating nalaman dahil meron tayong dalawang kababayan dito na taga Muntinlupa na na-interview natin dito at yun nga, napag-alaman natin na sila daw ay nabudol. Nabudol sa kadahilan ng recruit daw sila para sumama dito sa rally dahil ang alam nila ito daw ay para kay VP Sara Duterte. Sinabihan sila na yung rallying gaganapin dito ay para kay Sara Duterte bilang suporta. Papangakuan daw sila na merong libreng pagkain, may transportasyon, at babayaran daw sila ng 1,000. Pagdating daw nila dito sa EDSA People Power Monument, nagulat na lang sila dahil marami silang nakitang placards na impeach Sara yung nakalagay. Tapos pagdating nila dito, hindi na nila nung pauwi na sila, hindi na nila mahagilap yung bus na kanilang sinakyan at parang iniwan na lang daw sila dito sa may bahagi ng EDSA People Power Monument. So sabi nila nabudol daw sila, pinangakuan sila na ang buong akala nila ay rally ito bilang pagsuporta kay VP Inday Sara Duterte. Kita nyo mga kababayan, di ba? Lumalabas na yung mga katiwalian sa mga ganitong klase ng rally, no? Ayan, kitang-kita nyo naman. O galing na yan kay nanay dun sa dalawa nito, sa dalawang taga Muntinlupa. So alam nila na maraming supporter ang mga Duterte, kaya sinasabi nila na yung mga rally na gaganapin siguro dito para sa mga Duterte, kaya naiingganyo din yung iba na sumama. Ngayon mga kababayan, pakinggan natin si nanay. Tapos meron pa siyang sinabi na pangalan ng kanyang organizer o yung nag-recruit sa kanila, yung nambudol sa kanila, na yun daw ay yung nagsabi na ito daw ay para sa rally ni VP Inday Sara Duterte. Malayo po kami, tinglaw pa kami. Kayo ang mga lalisista. So, ibig sabihin, nabudol lang talaga kami, nabudol lang. Lumalapit Pwede na din sila mo sa pang amin. nag-recruit sa inyo. Ramel. Ramel ano po? Gutierrez. Aging. Anong barangay po? Gutierrez.
Poblasyon, Muntinlupa, Barangay Poblasyon, Muntinlupa. Nabudol pala ito mga kababayan. Ang sinabi sa kanila, rally daw ni DP Sara. Pero pagdating dito, yun pala, impeach Sara yung pinunta nila. Tapos pinangakuha ng pera at pagkain. Pero wala naman daw binigay. upang ipakita yung ating pakikisama para po sa kinabukasan ng ating bayan, para po sa kalagayan ng ating bansa. Tayo po'y naninindigan dito, hindi lamang para sa pangkasalukuyan, naninindigan tayo dito para sa kinabukasan ng ating bayan. Manalangin po tayo. Ating pong ilapit ang ating mga puso at pagpapalit sa ating Panginoong Diyos, sa ating paglapit sa Kanya. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po sa pagkakataong ito, bilang mga mamamayan ng bansang Pilipinas, ay nagsama-sama upang ipakita na merong dapat panagutin sa pamamahala ng aming pong buong sambayanang Pilipino. Naniniwala po kami na ang mga pamahalaan ay iyong tinalaga upang sila ay magkalinga para sa kapangunan ng aming mga kababayan upang isaayos ang kagandahan at paulanin mo sa Ang tao, ang bayan ay binayaran. Nakita namin na kami balik sa iba-ibang mga sektor ay nagsama-sama sabagat nais namin magpahayag na aming damdamin na hindi kami tatahimik kapagka ang aming pinagkatiwalaan ay hindi gumaganap ng kanilang tungkulin na kanilang pinagkaloob sa inyo. Na kanilang pinagkaloob sa kanila. Ang pamahalaan ay iyong tinalaga upang pigilin ang kasamaan at kanilang palawakin ang ayusan. Pero ang aming pong napapansin ay mukhang kaliwas ang nangyayari. Kaya kami ngayon, sama-sama yung malapit sa iyo. Kawawa naman, parang hinugot din lang itong mga to. Parang hinugot lang sa kalsada. Ng bayan Pilipinas. Hingin mo ang aming pagkanasa na magkaroon. Sa impeachment, naghahanda kami, of course. But the House, I do not know, no? Kasi minority ako, in the opposition ako, and Makabayan is readying our position, anong tawag dito, impeachment. No, it doesn't have a say or anything doon sa usapin ng impeachment kasi yun ay trabaho po ng legislative. Kaya po tayo may tatlong iba't iba no na independent sa isa't isa no na judiciary, legislative and executive para po may check and balances tayo. So dapat hindi manghimasok ang Malacanang, ang presidente dito sa usapin ng pagpapanagot dito sa katiwalian no at pang-aabuso na ginawa ng Office of the Vice President and Department of Education, si Sara Duterte. So ang dapat niyang trabahuin ay talagang papanagutin, no? Ikulong, magkaroon ng hustisya para sa mga lahat ng mga winalan ng karapatan ng dating administrasyon or particularly yung mga ginawa at winaldas din ni Sara Duterte.